Hello guys, hello. Ayan, may mga wrinkles na tayo dito. Ayan. So, for today's video guys, i-share ko sa inyo kung ano yung mga nangyari sa akin nung nagkaroon ako ng acid reflux. Nung nag-start yung aking acid reflux, hanggang ngayon meron naman eh. Kaya lang, nakokontrol ko na siya. Hindi na siya as in yung sobrang tulad nung dati na talagang, alam nyo ba yung mga nararamdaman ko na gusto kong dumighay pero hindi ako makadighay. So, masakit yung dibdib ko. Lakas ng tibok ng puso ko. Yung parang bang mawawalan ka ng malay, ganun. So, matindi, nakakatakot. Tapos yung pakiramdam sa isip mo na parang mamamatay ka na, ito na yung ending mo. Parang ganun. OA, no? Pero ganun talaga. Tapos ang dami nang tumatakbo sa isip ko. Baka meron na akong goiter kasi ganun naman yung pakiramdam ni mama nun. Yun yung nararamdaman niya. Buti na lang, ito naman kailangan dapat nating ginagawa parati. Nagpa-check up ako. Ayan. So, nagpa-check up ako and then yun yung findings na sinabi na, yun nga, may acid reflux tayo. Mataas ang acid natin sa ating tiyan. At kailangan nating maggamot para makontrol. Ayan. So, ano ba yung reason noon? Una kasi is yung pagtitake ko ng everyday na vitamin C nung panahon ng COVID. Grabe yun. Kasi nga pampalakas ng resistensya, yun pala, meron din siyang disadvantage. Lalo na kung ang ascorbic acid na iniinom natin is ascorbic acid talaga. Yun yun. Meron kasing another type na sodium bicarbonate. Yun yung sinasabi nilang alkaline. Yun pala, yun yung maganda sa mga acidic na inumin. Yan. Kaya kung magtitake kayo ng vitamin C, ask nyo sa drugstore yung alkaline. Huwag na yung sodium ascorbic kasi medyo matindi sa tiyan, lalo na kapag hindi ka kumain at ititake mo yon. Next is sa stress, yan, sa pagod, nakaka-trigger din yan. And another one is yung mga ginagawa ko na hindi ako kumakain sa gabi. Masama din pala yun. Kasi nga sabi niya, tumataba ka na. So kailangan magbawas ng timbang. Hindi ako kumakain. Nakakakos yun ng acid reflux. Then, yung kinakain ko na mga prutas, lalo na pinya sa gabi. Yun yung gabihan ko na feeling ko, fiber yun, di ba? Maganda sa tiyan. Hindi rin pala naging maganda kasi nga mas maganda pala kakain ka ng pinya sa gabi tapos kumain ka muna ng gabihan. Yun ang dapat. Pati din yung pagkain ko ng biscuit sa gabi din tapos may pineapple drink ka pa na iniinom. Hindi rin pala maganda yun. Dapat kumain muna then kakain o iinom ng pineapple drinks para healthy. Yun. So mali-mali ang ginagawa natin. So kayo kung yun ang ginagawa nyo, huwag nyo nang gagawin yon kasi masama. And then, kape. Yan, nakakakos din yan. Gatas. Nakakakos din siya. Kaya medyo lesson lang. Alak lalo na. Lalo na ang alak kasi talagang matindi yung content nun. Alcohol? Oo, yun. Magtitrigil talaga yung acid reflux mo dun. Pero may mga acidic na grabe, no? Ang titigas pa rin ng ulo, umiinom pa rin ng alak. Hayaan nyo sila. So basta ako ayoko na. And then, pagpupuyat, bawal din yun. At syempre, pag gabi na, konti na lang yung kakainin nyo. At pag nakatapos yung kumain, huwag hihiga agad-agad. Yan, manood muna ng TV, tayo-tayo muna para bumaba yung kinain. Yan. At syempre, nguyain ng mabuti yung kinakain nyo. Kasi ako, ang bilis-bilis kong kumain. Parang hindi ko na nangunguya yung kinakain ko. Isa din pala yun mahihirapan mag-function yung tiyan natin. Kaya yun. Kaya kailangan nguyain ng mabuti. Ano naman yung mga ginawa kong mga ways para makontrol ko na yung acid reflux ko? Unang-una is check up yan sa doktor. Bibigyan ka ng mga medicine o gamot para maging maayos, para bumaba yung acid, lalo na kapag nararamdaman natin
Meron akong nakatago parating gamot, yung Gaviscon, yung fluid yon. Pag may nararamdaman ako as in, hindi ko na talaga siya control, iniinom ko yan kapag grabe na. And then, wag nang gagawin yung mga sinabi ko kanina na bawal. Pagkain pa ng maanghang at saka maasim, maalat, bawal na bawal yan. At syempre mamantika. Sa mga stress, mga problema, hayaan nyo lang sila. Bahala yung mga problema na yan. At eto, tuwing umaga, ang gawin nyo, uminom kayo ng maligamgam na tubig. Maganda yun sa tiyan. Sobrang ganda. Yun yung the best. Yun yung isang pinaka-the best na maire-recommend ko. Every morning yan, sa akin as in, hanggang ngayon, umiinom ako ng maligamgam na tubig. Maliban sa umaga, sa tanghali, ginagawa ko din, or sa gabi, ginagawa ko din yan. Maganda naman. Tsaka ang ganda din ng bowel movement. Talagang mailalabas mo din yung dumi sa katawan. Maliban sa napapababa niya, nakokontrol niya yung acid, naaayos din yung bitukan natin. At yun, nailalabas natin yung mga dumi sa tiyan kasi napapaganda ng maligamgam na tubig yung galaw ng bituka natin. Kaya the best yun. And ang isa sa naging test sa akin, maliban sa nagpa-check up ako, nung bumili ako ng silver na Quintas. Ayan. Ito hindi siya silver. Kaya hindi nagbabago yung kulay. Suot ako ng silver, tapos kinaumagahan, ang itim-itim na. So yun, acidic na pala ako dun. Tapos dinagdagan ko pa, naging matigas pa yung ulo ko. Kaya try nyo. Huwag muna kayo magpa-check up. Try nyo magsuot ng silver na Quintas. Kapag nangitim yun as in, wag na kayong maging matigas ang ulo. Wag nang gumawa ng hindi magaganda. At i-lessen na yung mga dapat i-lessen na hindi dapat gawin. Kasi nga, pag napabayaan pa, mas matindi ang mangyayari sa tiyan. Acidic na, magiging acidic ka na. Mas mahirap na. So, yun lang guys, ang may share ko sa inyo. So, wag matigas ang ulo. So, yun. Thank you for watching. See you again next time. Bye-bye.